Parang sa... Hi! We're back! Okay, ito. Ay, nakalimutan ko mag-intro kanina. Okay lang. Okay. Welcome back to another episode of Kaya Ba To? It's me again, your host, Princess, and I'm with my office mate, Ronette. So we're going to talk about her experiences in her job. So ngayon, ang ating topic is about work. Okay. Pag-usapan natin yung, kasi you've mentioned that you've been to two different setups of work. Independent contractor, tapos government, and corporate. Oh. So yung tatlong yon, ano yung sa tingin mong naging pinaka-challenge dun sa tatlong experiences na yun? At first, kasi, syempre masyado akong bata nung nag-start ako mag-work. So, nag-start ako as a corporate. So, nag-start ako ng career ko sa medyo mataas ng posisyon. Mm-hmm. So, dahil mataas na posisyon yun, at first time worker ako nung time na yun, 3 months pa lang nag-give up na ako. Kasi ang posisyon niya is assistant accounting manager. Mm-hmm. Yung, knowing naman kasi yung accounting department is most likely nag-OT yan. And Yes. everyday kami nag-OT that time. And hindi ko kasi makita yung sarili ko na ganun ako for the long time. So, ang ginawa ko, nag-resign ako after 3 months. So, after ko mag-resign, sinabi ko lang na medyo nalalayuan ako at hindi ko kaya yung load ng trabaho. After ko mag-resign, nagkaroon ito na sa independent contractor. Hindi siya independent contractor. May mga contract sa individual, pero hindi mo siya sabi kasi na talagang may certain time. Kasi depende pa rin sa akin kung gusto ko na i-terminate yung contract. Kasi nga, for example, nga after ko maging mag-corporate, nag-jump ako sa pagiging tutor. So, nag-tutor ako sa mga Korean kids. Ayan. So, dalawa yon magkapatid. So, nagtagal ako doon ng 3 months kasi nagkaroon ng para personal conflict sa akin mismo. Personal and work conflict. So, yun. Hindi rin ako nagtagal. 3 months lang din ako. Nag-resign din ako agad. After nun, may nag-hire sa akin as a secretary. Yun naman is maganda rin. Doon ako medyo talagang nahasa. Kasi ang mga kinakausap niya is matataas na tao. Matataas na official na tao. Like mayor, governor, ayan. Okay. So, parang mga reporter. Background Oo. sa government. Hindi pa. Sa community ako nagkaroon ng Okay. So, yun na nga. Nangyari yun. In-applyan ko. Ang kakilala nun, kapatid ko. So, by referral lang din na nag-aanap ko ng secretary at the same time, pwede magturo sa mga anak niya. Oo. So, yun. So, siguro nagtagal din ako sa kanya as secretary, mga 3 years. Tapos, yun yung ginagawa ko. Parang, pumupunta ako sa move. Parang, ang ginagawa kasi doon as PR secretary niya is, ako yung nagdadala ng mga press release namin sa radyo, press release namin sa TV, like sa ABS-CBN, CMA, sa Philippine Star, tsaka sa Inquirer. Yan, yung mga editor dyan, hi! It's me! Yan, yung mga news reporter dyan, you know, alam ko, kilala niyo ako. So, doon ako medyo nahasa kasi matataas din na tao yung mga kinakausap ko. At the same time, yung mga reporters, talagang, alam mo yung, kasi mahihain ako dati. Mahihain bata talaga ako dati. Doon talaga ako na-expose. Talagang wala akong choice. Kailangan ko mausap ng tao. So, yun yung naging talagang, parang breaking point ko na maging, extrovert talaga. As in. So, after noon, nagkaroon pa ako, naging research analyst ako. So, corporate ulit yun. So, naging research analyst ako. Yun naman, ang ginagawa doon is nagba-background checking kami ng mga mga applicants. For example, ang kliyente namin, bangko.
ang mga bina-background check namin dyan, yung mga nag-a-apply bilang manager, yan, pinupuntahan talaga ng tao namin. Tapos kami yung gumagawa ng report, sinasabit namin. Kami yung third party ng bangko. So, kumbaga, kami yung kinukuha ng bangko para mag-CI. CI and BI, Business Investigation, tsaka Credit Investigation. So, yun yung ginagawa namin. Sa IT, kami yung gumagawa ng report. So, yun. Imagine mo yung field personnel namin, sketch nila, susulat nila ng Tagalog. Siyempre, transfer namin lang. Kailangan i-translate Hindi pa namin intindihan yung sulat. My God. So, Wala bang chat GPT nung time na yun? wala talaga. Yun yung pinaka-proud ako kasi dumami ka na walang chat GPT. Wala tayong tulong ng AI. Puro ano lang tayo. Ano ba yan? Ano ba yan? First time to, nakaganda. Ano ang gagawin ko? Tapos floppy disk pa, no? Tapos, nabuto ko. Bukod sa USB. Diba? Yung floppy disk mo, tapos naupuan mo, patay tayo yung data. Yung file nasira. Nasira yung ano. Pero, alam ko para mga second year college ata ako yung floppy disk. Tapos nagkaroon na ng flash drive. Yung graduate ako, yun na. Nagsimula na yung flash drive nung pag-graduate na ako ng college. So, yun. Going back. Pero paano ka napunta sa government? Yun. Nung nasa research analyst ako, bago pa yun, may kukwento ko sa'yo, maganda. Bago pa ako maging research analyst, pumasok ako as branch representative ng isang tea house. Nakakalungkot kasi parang siyang milk tea house, parang siyang alam mo yung Serenity, Coco, Chat time, yan. Pero malaki yung ano niya, malaki yung pwesto niya. Singaporean company. Yun yung pinaka-first milk tea, or parang milk tea cafe dito sa Pilipinas. Located siya sa may BF Homes, sa may Paranaque. So, doon siya. Nakakatuwa lang na, alam mo yung nag-enjoy naman ako sa work. Pero ninay talagang, sahod. Talagang barya lang talaga siya. At lahat ng kakilala ko, lahat yung family ko, parang lagi nilang tinitingnan pag pumupunta doon, lalo na yung isang parang yung ninang ko sa kasal. Lagi niya sasabi sa akin na, hindi ka bagay dito. Kasi doon ko unang-una, college graduate ako. Pangalawa, hindi naman yun talaga yung inaral ko. Pero alam mo, kung saan ka talaga sometimes, ang tao, hindi nila naintindihan kung saan ka nag-enjoy, saan ka masaya, versus kung saan ka talaga dapat. So, struggle ako doon kasi masaya ako sa kasama ko, masaya ako sa ginagawa ko. Pero yun nga, hindi siya sapat. I mean, hindi siya malaki yung sahod. Tapos at the same time, hindi din siya corporate. Kasi nasa hospital, diba, malayo sa beverages siya eh. So, yun. Siguro nag-isang taon lang ako doon. Umalis din ako kasi, yun nga, bukod na not enough yung sound. Pero masaya. Sobrang fair ng buhay. Pero paano mo siya binalance? Kasi, biruin mo, nakatulog ka pa ng 1 year. Pag minsan ang hirap kasi ngayon in this generation na isa yan sa mga challenges natin, doing or staying in the job on what you like versus dun sa sahod na gusto mo. So, paano mo binalance? Paano ba binalance? Actually, wala naman ako masyadong responsibilidad sa buhay ng mga panahon yun. Tapos, masaya pa ako kasi na-recruit ko yung kapatid ko. Ang kapatid ko kasi hindi naman siya tapos ng college eh. So, struggle siya sa makahanap ng medyo decent na work. So, kinuha ko siya. Pinasok ko siya dun sa trabaho na yun. Tapos, naging parehas kami na trabaho. Pero ako nga lang, nagbabarista siya. Yun yung pinaka-sobrang tawa ko kasi marunong ako magtimpla ng kape, marunong ako magtimpla ng tsaa, marunong ako magluto ng tapioca, marunong ako mag-espresso, yung gano'n. So, ang dami ko natutunan, pati yung magkaha, natutunan ko din yan, yung isa magpalit ng mga ganyan. Kasi, imagine mo, marami sa generations natin na hindi nagdaan doon, hindi nila alam kung paano magpalit ng yung POS sa mga mall, di ba? Yung mga gano'n. Ikaw ba marunong ka doon? O hindi. So, technically, may mga part doon na kahit walang sahod, pero yung experience, go to experience talaga, yung knowledge na matututunan mo sa trabaho na,
Kasi hindi ka naman iiwanan ng trabaho nang wala kang nalalaman. True. So, yun yung one of the best thing na nangyari sa akin. Kasi marunong ako mag-map, minap ko lahat yun, naglilinis ako after ng may mga customer. So, parang naggaling din talaga, na-try ko talagang maging mababa. So, imagine from being an assistant manager, then Oo. ganong experience. oo, pero hindi ko tinatatwa. I mean, hindi ko siya kinakahiya. Oo. Kasi sobrang tuwan-tuwa nga ako pag kinukwento ko yun eh. Kasi rare na lang yun eh. Totoo. Na experience. Minsan kasi kinakahiya yun ng mga tao na nanggaling kasi ganun. Ako hindi. Kasi sobrang nag-enjoy ako eh. Ang isa lang sa mga struggle doon, kasi yung sahod, hindi na sumasapat. Pero kung maganda yung sahod doon at okay doon pa Yes, yun. Oo. After nun, yun nga, naging research analyst ng government. Nakilala ko naman yung naging boss ko sa government nung attorney na kilala ko sa CFC. So, sa Couples. CFC's Couples Oo. for Christ. So, ang nangyari, SFC ako noon, sa Singles for Christ. So, hawak-hawak niya kami. So, nagpapahanap yung boss niya ng mapagkakatiwalaan na magiging personal and work secretary dun sa government. Sa government agency na yun. So, ako yung may work pa ako noon Okay. Ako. Nag-work ka pa din sa tea house? Hindi na? And sa research analyst na ako noon. Research analyst na ako noon. So, tinap ako noon. Nag-masters na rin na kasi ako noon. Nag-masters ka ba? Oo. Pero yun po yun? Magsabihin mo yung mga yun? Oo. Kasi ganun ako bored. Dami mong time. Oo. Masters pa ako noong time na yun. So, tinap ako kung okay lang daw sa akin. Sabi ko, working pa ako noon. Kung okay lang. So, sige. Sabi ko, parang opportunity. Go. Nag-apply. Sige, kung matatanggap, go. Ganun naman ako eh. At least may trabaho ako. Hindi. Yeah. Totoo. So, at least same time. Oo. Regardless So, ng ano. Pinatawag ako. Sabi niya, single? Yes, single. Okay, nagmamasters? Okay, nagmamasters. Kasi batas na tao yun eh. So, tinanggap ako. So, yun yung journey ko ng Sa government. Sobrang smooth naman yung sa government. Nakakatuwa. Kasi, alam mo yun, experience mo din yung government. Yeah. Experience mo yung trabaho, yung sahod, yung tao, yung kultura. At doon ko masasabi na ibang-iba yung attitude ng central office sa mga municipal hall. Bakit? Paano yung difference? Kasi pag mga national same ano lang sila eh. Kapag mga national agency kasi, more on hands-on sila. Tsaka, pag may lumalapit talaga doon, medyo maayos yung pakikitungo. Ayun, for me sa experience ko sa government, lagi ko sasabi na iba yung attitude ng national agency o national offices sa mga LGUs or sa mga local government unit, yung maliliit, mga city hall, ganyan. Kasi, di ba, parang parang notion kasi ng tao or ng Filipino na sobrang susungit. Totoo naman, susungit talaga. Even ako, nasusungitan ko doon. Sa government employees, kala mo naman talaga, hindi galing sa well, nagtrabaho din naman ako sa government, pero I'll make sure na bawat pisong tax, bawat bayad ng tax ng tao is sulit na sulit. Kasi, imagine mo, pag merong nanghihingi ng tulong, like, yung mga bill nila. Kasi kami, sa office namin sa Department of Health, kami yung may hawak ng mga hospitals. So, most likely, yung mga pumupuntang tao doon, isang hingi talaga ng tulong pambayad sa hospitals. So, I'll make sure na talagang pupunta talaga siya sa tamang tao. Hindi niya siya yung pumunta ka ganito, pumunta ka ganyan, o ipagpabukas mo pa yan, yung mga ganon. So, hindi. So, yun lagi yung iba, difference ng ng central. Oo, ng national agencies. Hopefully, hanggang ngayon. Pero anyway, ano na lang yung nagustuhan mo sa corporate? Bakit ka nag-jump back to corporate setup na from being in the government? Kasi sabi nila maganda din ang benefits kapag nag-work ka sa government, lalo na kapag regular employee ka na. Pag sa government kasi may matagal ang matagal ang career growth doon. Kasi sometimes 10 years ka na, same position pa rin. Stagnant talaga yung career mo doon. Kung gusto mo ng career ladder, mag-corporate ka. So, ang nangyari, hindi naman sa iniiwan ko yung government noon.
so happened na hindi na rin kasi tinatagalan ng boss ko. Nag-resign yung boss ko. So, naka-coterminous kasi yung contract ko sa kanya. Hanggat nandun siya, nandun ako. Pero pag nag-resign siya, automatically mati-terminate yung contract ko. Oh. So, ganun. So, nag-resign siya, na-terminate yung contract ko, and then nag-move forward ako sa corporate. Sa corporate, naging secretary ako ng, executive secretary ng president ng isang kumpanya. Okay. It's a construction company. Pero sandali lang ako doon kasi medyo family business kasi yun. So, medyo nag-resign din ako. So, yun. Tapos, nag-apply ako bilang HR. Oh, then the next starting HR. Sa HR, oo. Sa construction company ba? Ito, malaking construction to na company. Doon ako nag-start. Ang start ko nga doon is ERTD. So, Employee Relation and Training Development. Oh, Specialist. Department. Oo. So, Ang dami kasing nalilid na sa department natin dati. We are under the same umbrella pero it's different work. well, apat talaga yung umbrella ng ng HR. HR. Meron tayong Training and development, Mhm. andyan si payroll, andyan si recruitment, compensation and benefits, CR, recruitment, tsaka, meron pa isa. Yung sa training. Yun, Training, yan. ER. Hmm. So, yun talaga kami. So, sometimes tinatanong kami kung saan kaming HR. Hindi kami HR sa general HR. Meron mga generalist, ayan, Oo. HR general. HR generalist, which is ginagawa nila lahat. Well, good luck sa inyo. Thank you so much sa mga kailangan. Sobrang gagaling nyo. I can. So, pero ayan, para na lang sa knowledge ng mga Oo. manonood, HR is just a general term, pero ang daming department, ang daming Yes. roles, madaming under ang HR. Hindi lang siya isang literal na Oo. HR. Sa amin kasi dati yun nga, sa sinasabi kong second gen, naging HR ako. So, tatlong department namin sa HR. Compensation and benefits, employee relations and training, and then recruitment. So, tatlo sila. So, hindi lang po yun. Minsan kasi sabi nila, recruitment ka, payroll ka, sahod ka, charot. Sa Google, isang Oo. recruiter, may sahod ng, Ayan. So, para lang po sa idea ng karamihan na hindi yes, po iba-iba alam pa po rin na. po kami. Pero meron din naman mga tulad ng HR. Kasi after nung maging yun sa construction, naging naging HR din ako sa isang shipping company. Sa isang shipping company, dun yung pinaka previous ko before to, si current company. Bakit? So doon, ako doon parang HR specialist pero most likely generalist. Kasi ako sa recruitment, ang hindi ko lang hinahawakan ng payroll Okay. and timesheet. Pero ako yung humahangak doon ng ER, ng training, tsaka ng recruitment. So, yung dalawang facet ng ng HR yung hawak ko, maliban sa payroll. Kasi ayoko talaga ng payroll, hindi ako pang gano'n. Pero nag-accounting ka? Oo, nag-accounting ako. Kaya nga, 3 months lang, di ba? So, yun. After nun, tumawag sa akin yun. One of the recruitment dito sa current job ko tumawag. Napaka-stress. Scriptic. If you're going to watch this, Gab, how are you? Hi! Hi, Gab. Pero with all those experiences that you had, sa tingin mo ba, parang si Lord yung nag-give ng path na yon for you to learn something? Oo naman, no? Kasi, alam mo yung, parang, talagang grabe na. Oo naman, no? Yung, Stress ulit ako. Oo. Kasi, unang-una, napaka go the flow ako na tao. So, kung hindi si Lord yun, malamang bumagsak ako. Malamang wala talagang walang direction. Kasi, imagine mo, sa lahat na na-experience kong trabaho, lahat doon thankful ako. Mababa, mataas. Thankful ako. Kasi ang dami kong learnings Ang dami kong experiences na nakuha. Ang dami kong skillset na nakuha. Alam mo yung, sabi ko nga dati, di na baling maliit yung sahod. Di na baling hindi masyadong malaki yung kumpanya. Basta may matutunan ako sa boss ko. Kasi, meron pa nga ako meron akong gustong nabanggit ng isa sa mga boss ko na
sayings na sobrang tumatak sa akin. Mm. Sabi niya, magtrabaho ka ng parang last day mo na at magtrabaho ka ng todo hanggang sa yung boss mo maging dependent sa'yo. Kasi by that, makikita nila kung gaano ka kahalaga sa isang firm o sa isang kumpanya o sa kanya mismo. So hanggang ngayon, thankfully, na yung dalawang boss ko niyon, ninang ko sa kasal. Diba? Sobrang love na love nila ako. I don't know why. Sabi ko nga nung una, parang yung isa sa mga ninang ko sa kasal na naging boss ko rin, HR, people and culture head na siya sa isang, sa isang company, isang malaking company. Lagi niya sasabi sa akin na, na okay ka kasing makisama, tsaka hindi ka masyadong, parang iniintindi mo talaga kung anong gusto ng tao. Hindi ka yung parang okay lang sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos, lagi nilang ding sinasabi, hindi sa pagbabrag, pero na kung sa pakikisama lang din naman, okay na okay ka. So, para ka talaga sa tao. Yun yung sabi niya. So, nakakatuwa yun na parang, nung una kasi, hindi ko maintindihan yung mga prior condition nila sa mga boss ko na gusto ko maging sales and marketing. Hindi ko talaga nakikita sa video kasi hindi ako madaldal dati. So, yun. So, pag minsan kasi kapag tayong, if we have a job, we sometimes forget the value of our job. And pag minsan, ibinigay na ni Lord yung pinagdadasal natin na trabaho. Dahil sobrang naging sobrang naging dependent or naging comfortable na tayo sa trabaho na yun. Pag minsan nawawala din yung value natin sa job na yun. Yun yung pag minsan na ko. Totoo. Diba? Pero ngayon na eto, nandito na tayo sa ganitong trabaho. Ang ganda ng trabaho natin kasi work from home. Andito lang tayo sa office ngayon dahil, trip lang natin. Yun yung nakakatawa sa trabaho natin. Kapag, work from home kasi nandito tayo sa office, di ba, Jen? Yun yung nakakatawa sa trabaho natin. Pag maisipan natin mag-office, pwede tayo mag-office, pero technically, we are working at home. Pero ngayon ba, nakagat tayong setup na sa tingin mo, meron ka pa rin bang parang hindi na-achieve in terms of your career growth? Yung career growth naman natin, parang buhay lang din natin yan eh. Para kasing habang tumatagal, meron ka pa rin talagang longing. Hindi naman wala namang contentment ang tao. Sa bagay. Kahit sabihin mong okay sa'yo to, parang ngayon mo lang yung sinasabi. Pero darating yung araw na meron kang hahanapin at meron ding ibibigay sa'yo si God. Diba? Sabi nga nila, walang permanence sa mundo. Kahit na sobrang 10 years, 11 years ka, may time sa puso mo na talagang ilalet go mo isang bagay na yun. So, for now, isa sa blessing talaga yung trabaho. Kasi imagine mo, yung time mo na hawak mo, yung time mo sa family mo. Alam mo yun, sobrang precious talaga. Sobrang precious, sobrang blessing yung magtrabaho ka sa bahay na nakikita mo yung family mo, yung mga aso ko, si mama na lagi nasa bahay. Kasi tumatanda na sila, gano'n. Alam mo, doon mo ma-appreciate talaga na yung oras ang pinakamahalaga sa lahat. Totoo. Hindi yung pera, hindi yung bahay mo. Kailangan mo kasi necessary, pero mas mahalaga talaga yung oras. Kaya yun yung pinaka-best gift ngayon na natanggap ko from God. Yung oras. Kasi imagine mo, halos, di ba? Kami nagreklamo na imagine, papasok ka, ilang oras ka sa biyahe, 2 oras. Pag uwi mo, 2 oras ulit. Pagod na pagod ka na. Ilang oras na nasa. Oo, hindi na malaro. Kasi di ba parang, sobrang masaya. Masaya yung puso ko talaga ngayon. Like mo sasabi yun kahit sa mga kilala ko na blessing talaga ang work from home. Imagine mo dati nag-work from home tayo ng pandemic, pero di ba kinulautin din tayo? Lalo na pa sa mga local HR dyan. Kung kaya naman online, charot. Pero ang swerte natin na ganito yung nabigay sa atin na setup. Kasi sa totoo lang, since nagta-transition na din talaga ngayon sa hybrid,
ang daming benefits ng work from home if you're currently doing a work from home job. I-appreciate. Ayun, about that. Ano yung magiging advice mo for those who are currently working at home with the same setup that we have? Ano yung magiging advice mo sa kanila na to stay yung focus, paano sila mamomotivate? Unang-una, assess yourself kung yung work ba is nag-a-align pa rin sa goal mo tsaka sa career mo. Kasi kung hindi na, doon mo talaga mararamdaman na demotivated ka. Diba? I-assess mo rin yung sarili mo. At the same time, kapag feeling mo, okay ka naman, naboboard ka lang, try to get another activities siguro after work. Tulad yan, pwede kang kasi sometimes, andyan yung na-stress ka kasi, bukod na sa bored ka, na-stress ka pa kasi wala kang ginagawa. So, ngayon, try mo humanap ng mga bagay na gusto mo, na pwede mong gawin. Tulad niyan, ako, kapag feeling ko na-stress ako, nag-gym ako, hindi lang halata, pero nag-gym din ako. Tapos, bumili ako ng bike. Okay. Bumili ako ng basket, nagbabike kami together with my aso, my dog. So, umikot kami sa community. Kung wala naman kayo, kung nandito kayo sa metro at masikip yung lugar nyo, make sure na meron kang gagawin activities, physical activities. Kasi mahirap yung activities na stagnant lang. Kasi yung hormones mo, ma-stagnant din. So, yung happy moods mo, hindi lalabas yun. Lumalabas lang naman yung happy moods natin, yung hormones natin, kapag meron kang physical activities na ginagawa. So yun, make sure na, kung lumabas ka, magkape ka, o kahit ikaw lang mag-isa, wag ka lang papakuha ng picture sa iba. Kung meron kang praying time, mag-pray ka muna. So, ako kasi, sa umaga, meron akong, pagkagising ko, meron akong prayer time, na sinasabi ko, i-guide ako all throughout the day. Same. So, kasi mas magandang hingin ko muna yung guidance niya para alam ko rin kung anong pathway ko sa araw na yon. Kasi mahirap nang ako lang mag-decision sa buhay ko kasi mawala ako. Alam mo, sabi ko nga, nakarating ako dito sa lahat ng experiences ko ay nang hindi ako lang. Nakasama ko si God. As always. Ngayon bang, nandito na tayo. Ito ba yung dream job mo? Ganito ba yung setup ng dream job mo? Or hindi pa yung parang nai-imagine mo before? Honestly, ang dream job ko talaga is maging professor. Kaya ako nag-masters. Pero, isa lang yun sa mga backup line ko pag tumanda na ako. Pero as much as possible, hanggat kaya ko pa magtrabaho sa corporate, gagawin ko. Pero hanggat kaya ko din gagawin ko. Para pag may time na hindi ko na kaya magtrabaho physically, bibig ko na lang tsaka utak ko na lang yung pagaganahin natin. Turo-turo na lang tayo sa mga kalolo. So, ganun talaga yun ako. So, ngayon meron ka pa bang masasabi na dun sa lahat ng naging experience mo, meron ka pa rin bang masasabi na kaya ko ba itong gawin? Meron ka pang bang kaya ba itong moment in your life? Oo, marami. Like what? Give one example. Just one. Just one. Tulad yan, depende kasi sa aspect yung tanong na kaya ko ba to or sa trabaho lang talaga. Sa trabaho? Sa trabaho kasi wala naman ako masyado. Oo. Kasi parang sa trabaho, iniisip ko lang, pag binibigyan ako ng report, tinatanong ko, actually hindi nga ako yung tatanong kung sino yung nangihingi ng kaya mo ba yan? Ako kasi sasabi ko, kaya ko to kung katututunan ko, kung matututunan ko, kung aaralin ko, kakayanin ko. Kung ganun. Pero may mga time din kasi na naniniwala ko na kapag hindi ko kayang solusyonan, pinababayaan ko. Kapag kaya kong, may dalawa kasing problema tayo sa mundo. Yung isa, kaya mong solusyonan, hanapan mo ng solusyon. Yes. May isang problema na hindi mo talaga control, pabayaan mo. Kasi mamumblema ka lalo. So, dalawa lang yan. It's either solusyonan mo agad, o i-let go mo kasi hindi mo kaya. May mga bagay kasi hindi tayo control eh. So, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Let go. May mga decision tayo na kung wala namang matatapakang tao, hindi ka naman masasaktan, walang pakialam sa buhay mo, let go. May mga bagay na
na may concern sa'yo, kaya mo solusyonan, then go. Solve it. So, ganun akong tao. Okay. Kapag kaya, kapag hindi, go. Go. Okay. So, ngayon, for those na nandito, tayo ay isang millennial. Napaka, natin. Millennial ba, JL? Millennial ka? Hindi, millennial ka din ba? Akala ko Gen Z ka. Wow, forget. Hindi, wala naman tayong about Gen Z or millennial or anything. Pero, for those young generation na just will start their career, ano yung magiging advice mo sa kanila? Na nag-i-start pa lang. Yeah. Listen sa nakakatanda sa inyo. Kasi we know na mas matalino kayo sa amin. We know Totoo naman. na mas matalino kayo sa amin, pero mas alam namin kung nasang industriya tayo ngayon. Kasi nandito kami dahil marami na kaming natagdaanan. So, alam namin mas matalino kayo, pero hindi tatagal ang talino lang sa diskarte namin. Hindi pwede kasing talino lang wala kang diskarte. Sabi nga nila, Pero alam mo, tatalino ng Gen Z. yeah, sabi ko nga, mas matatalino kayo sa amin, mas maalam kayo sa amin, especially sa mga technologies. No doubt ton. Yes. Pero medyo, walang medyo bagsak kasi sa work ethics. Kasi sometimes, dahil sa pagiging matalino ng Gen Z or ng mga nakababata sa amin, hindi na nila namamalayan na nagiging entitled na sila sa mga bagay na hindi naman talaga dapat. So yun lang. Maging masid muna, mag-observe, tsaka tumanggap ng advice. Sometimes kasi yung mga younger generation, nahihirapan silang umaccept ng advice from us. Criticism. Oo, tsaka medyo malala silang mag-critic sa mga tulad Natin. generation. Hindi naman masyado silang critic. Masyado lang silang advance kasi. Tayo kasi nawiwiin natin Kasi tayo balance natin. Oo, tayo yung Zero. Oo. Tayo kasi yung nasa nasa gitna ng boomer and Boomer technology. Gen Z. Oo. Yes. So, from radio to cellphone. True. So, nasa gitna kasi kami. So, technically, kami talaga yung alam mo yun, para kaming bridge ng noon at ngayon. Di ba? Kasi kami yung present. Totoo. Di ba? So, make sure lang na wag pairalin yung laging logic. Huwag din pairalin yung emotional. Maging maging fair kayo sa yung critical thinking nyo din. Maging maayos. Ayun, siguro, tumanggap kayo ng advice. Be open to criticism. Ayan, open, sure. Open. Especially sa work attitude tsaka work ethics niyo. Last question. Ano yung magiging advice mo sa mga millennials na may nakakatrabahong Gen Z? Did you experience that? Oo. Siyempre, HR tayo. So, lahat ng uri ng tao, matanda, bata. So, ano yung magiging advice mo sa kanila? Siguro, Same generation. sa akin as my own experience maging open lang din tayo sa knowledge nila. Sometimes kasi feeling natin, nagkakaroon tayo ng insecurity sometimes na parang, hindi mas matagal na ako experience versus knowledge. Yun kasi yung medyo nagtakama tayo Yes. Knowledge and experience sa atin. So, yun, maging open lang din tayo sa knowledge na ibinibigay nila at ipaliwanag natin yung experiences natin sa kanila. So, maging open lang sana tayo both. Kasi kung magiging defensive din tayo o magiging insecure tayo sa knowledge nila, ganun din yung magiging pakiramdam nila. Mas matanda tayo sa kanila. So, make sure na naintindihin din natin sila. At the same time, ipaintindi din natin na kung ano yung stand natin. So, yun.